Florante at Laura, Kabanata 6. Mga panaghoy na narinig. Gerero'y namangha nang ito'y marinig, pinagbaling-baling sa gubat ang titig. Nang walang makita'y hinintay umulit, di naman nalaoy nagbagong humig. Sa saknong na ito ay nagulat ang isang gerero o mandirigma sa kanyang narinig at hinahanap-hanap niya ito. Nang hindi niya ito makita ay hinintay niya ito at muli may narinig siyang kumibig o naglabas ng sama ng loob. Ang bayaning Moray lalo nang namaang, sinong nananaghoy sa ganitong ilang? Lumapit sa dakong pinanggalingan, ng buntong hininga't pinagmatyagan. Sa saknong na ito ay lalo nang nagtaka ang gerero kaya't tinanong niya ang kanyang sarili na kung sino ang nagsasalita sa ganong lugar. Kaya naisipan niyang lumapit rito upang bigyan ito ng pansin at doon nakita niya si Florante. Inabutan niya ay gantong hibig. Ay, mapagkandiling amang iniibig, bakit ang buhay mo'y noonang napatid? Ako'y inulila sa gitna ng sakit. May isang binata na humibig o si Florante na humibig habang tinatanong ang kanyang sarili kung bakit mas nauna pang namatay ang kanyang ama at bakit binawian ang kanyang buhay kung kailan siya'y kailangan sa kadiliman ng kanyang buhay. Kung sa gunita ko'y pagkuro-kuruin ang pagkahulog mo sa kamay ng taksil, parang nakikita ang iyong narating, parusang marahas na kalagim-lagim. Sa saknong na ito ay inaalala ni Florante o iniisip yung mga sinapit na hinagpis, paghihirap at kung ano pang nadanas ng kanyang minamahal na ama. At alin ang hirap na hindi kakapit sa iyo ng kunding Adolfong malupit? Ikaw ang salamin sa reyno ng bait, pagbubunutan ka ng malaking galit. Sa saknong na ito ay inaalala niya ang mga parusa na ibinigay ni Conde Adolfo sa kanyang ama sa kabila ng pagiging mabait nito at pagiging mabuting tao sa lahat ng mga taong nakakasalamuhan niya. Katawan mo amay parang namamalas ngayon na bunso mong lugami sa hirap. Pinipisang-pisang at iniwawalat ng pawaring lilot bergudo ng sukam. Dito sa saknong na ito ay nakikita ni Florante ang pagpapahirap na ginawa sa kanyang minamahal na ama habang siya'y lupaypay at nahihirapan. Dito rin ay naiisip niya ang pagpiraso-piraso sa katawan ng kanyang ama na kagagawan ng mga taksil o traidor na tao. Ang nagkahiwalay na laman mo't buto, kamay at katawang nalayo sa ulo, ipinaghagisan niyong mga lilo at walang maawang maglibing ng tao. Sa saknong na ito ay inilarawan niya ang sinapit ng kanyang ama kung saan nagkahiwalay ang laman at buto at pinugutan ng ulo. At lalo pa siyang nasaktan dahil ni isa ay walang kaya o di kayang magbigay ng desenteng libing para sa kanyang minamahal na ama. Sampu ng lingkod mo't mga kaibigan, kung kampi sa liloy iyon ng kaaway, ang dinag sa'yo'y natatakot namang bangkay mo'y iba at mapaparusahan. Ito ay patungkol sa lahat ng mga kaibigan ng ama ni Florante na si Duke Brescio ay kumampi na sa mga traidor. May ibang natira naman dito, ngunit natatakot sila na ilibing ito dahil baka sila ay maparusahan din. So dito sa saknong na ito, hanggang dito ang may aking narinig, nang ang iyong ulay itapat sa kalis. Ang panambitan mo't dalangin sa langit na ako'y maligtas sa kukong malupit. Sa saknong na ito ay narinig daw ni Florante ang kanyang ama noong tangkay na siyang patayin gamit ang espada. Narinig niya ang kanyang ama na nananalangin
sa Diyos na siya iligtas at protektahan sa mga kaaway. Ninanasa mo pang ako'y matabunan ng bangkay sa gitna ng pagpapatayan, nang wag mahulog sa paninang kamay ng Konding Adolfo higit sa halimaw. Dito sa saknong na ito ay inalala ni Florante ang mga digmaan na naganap na kung saan na ginusto ni Duke Beseo, ama ni Florante, na matabunan na lang siya ng bangkay sa gitna ng digmaan, nang sa ganun ay di siya makita ni Adolfo at hindi mapatay. Panalangin mo'y hindi pa nagaganap, sa liig mo'y biglang nahulog sa tabak. Nasnaw sa bibig mong huling pangungusap, ang adyos bunso't buhay mo'y lumipas. Sa saknong na ito ay sinabi na napatay na agad si Duke Briseo o ang ama ni Florante nung hindi pa siya tapos manalangin. Bago pa yun ay nasabi niya ang paalam kay Florante bagong tuluyan nang namatay. So dito sa saknong na ito ay ipinapahiwatig na nagdadasal pa lang si Duke Briseo ay napatay na agad siya, ngunit naipadala niya o nasabi niya ang paalam niya kay Florante bago siya tuluyan ng mamatay. Ay, amang-ama ko, kung maganum-gunam man lang mong pag-irog at pagpapalayaw, ipinapalaso ng kapighatian, luha, niring puso sa matay nanunukal. Ipinihahayag ng bayani ang kanyang matinding pagdadalamhati sa kanyang ama na tila pinapalayo sa kanya ng mga suliranin at pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Ang kanyang puso ay punong-puno ng lungkot at sakit. Ang kanyang luha ay hindi mapigilang tumulo sa pag-aalala sa pagmamahal at pag-aruga ng kanyang ama. Walang ikalawang ama kasalupa sa anak ng kandong sa pag-aaruga. Ang munting hapis kong sumungaw sa muka, ang sa habag mo'y agad nanalog ang luha. Sa aking pagkakaintindi ay kung sinambit dito na kumubuhay muli ang kanyang ama ay wala na siyang pipiliin pang iba dahil walang kapares ang kanyang ama na si Duke Briseo dahil sa pag-aaruga niya sa kanya hanggang siya'y bawian ng buhay. Ang lahat ng to ay natapos sa akin, 10 na ring buhay ang naging hilahil. Ama ko'y hindi na malaong hihintin, ako't sa payapang bayayayakapin. Patuloy na ipinakita ang sakit at lungkot ng bayani sa pagkawala ng kanyang ama. Binibigyang diin niya ang kanyang pagkasawi at pag-iyak sa harap ng kanyang ama na wala ng buhay. Sa kabila ng kanyang pagpighati ay ipinapahayag din niya ang kanyang takot sa mga panganib na maaaring dumating sa kanya tulad ng pangungulan niya ni Conde Adolfo.